Matinding pinsala ang tinamo ng kanilang sinasakyan. At batid sa kanilang mukha ang matinding takot sa kanilang nasidahan. Inilabas ng halimaw ang ganamay nito at matinding hinampas ang kanilang sinasakyan. Sa tindi ng paghampas ay nadurog at tumalsik sila sa abandonadong busang. Sa pagmulat ng mata ni Bota, kaagad niyang inumusta ang kanyang ama upang tingnan ang kanilang talagay. Ngunit laking gulat nito nang makita ang kanyang amay na tusok ng isang bakal. Inindalang ito ng ama ni Bota at kaagad tinatakbo si Bota. Tumambad sa harap ng ama ang nalimaw. Napansin nito na iniindala ang araw kahit na ito ang kanilang kahinaan. Nabali na atensyon ng halimaw kay Bota at dali-dali itong tumakbo sa abandonadong gusali. Tiningnan ni Bota at laking takot ito na makita ang halimaw na papunta sa Canada. Sinundan sila ng halimaw hanggang sa abandonadong gusali. Tabi-kabilang pag-atake ang ipinamalas ng halimaw na nagawa namang iwasan ni Bota. Ginawa ni Bota ang lahat, maiwasan lamang ang pagsalakay ng halimaw. At sa inaakala niya tapos na ang lahat, sinilip ni Bota ang paligid at nakita ang kanyang ama. Ngunit, ito'y isa lamang sa galaman ng halimaw. Badanyang tao lamang. Nahuli si Bota ng halimaw at inakala nito'y katapusan na. Sinigaw niya ang pangalan ng ama at dali-dali itong dumating at hiniwa ang dalabay ng halimaw. Inarap ng ama ni Bota ang halimaw at sinabi nitong layuan sila. Batid niya na 10 beses ang laki ng halimaw, ngunit hindi ito hadlang upang ipagtanggol ang kanyang mga anak. Handang ibigay ang lahat para lang magligtas ang kanyang mga anak. Sinalakay ng ama ang halimaw gamit ang kanyang sandata at ipinakita nito ang kanyang daling. Pero bahasa na rin kung magtutuloy ang kanyang ama sapagkat ito'y isang taga-sanapang. Nagawa nitong sa tanang halimaw sa paulit-ulit nitong pag-atake. At halos abot na ang tagumpay. Ngunit sa isang pagkakamali, bakarit ito ang maging hudyat ng kanyang pagkamatay. Ngunit hindi ito hadlang para mailigtas lang ang kanyang mga anak. Matindi man ang naging pinsala ng halimaw, ngunit hindi ito sapat para ito ay manghina. Nagawa nito mayhampas ang kanyang ama sa gusali. Matinding ininda ng ama ni Bota ang pagsalakay ng halimaw. Pero dahil na rin sa mga napagdaanan ng kanyang ama, nakapag-isip ito ng paraan upang maiwasan ang matinding pagsalakay ng halimaw na maaaring kanyang ikamatay. Sa pagmamadali, inapariwasan ng halimaw, naisip ng ama ni Bota na gamitin ang bakal upang ipang-atake sa halimaw na kanya napagtagumpayan. Nagawa niya itong ibara sa buwangan ng halimaw. At laking tuwa ni Bota at nasilayan kung gaano pahusan ang kanyang ama at tamangha sa kung paano tabanan ng kanyang ama ang halimaw. Abot kamay na nagtagumpay ng kanyang ama at ibinigay nito ang kanyang makakaya upang mapaslang ang halimaw. Ngunit sa di inasahan, ang bakal ay bumigay at ang kanyang ama ay nakagat. Malaking pinsala ito na maaring ikamatay na ng kanyang ama. Sa mga sandaling ito, naalala ng kanyang ama ang kanilang pagsasama. Pinagmasdan ng ama si Bota at nagpasalamat ito at sinabing ingatan ng kanyang kapatid. Dahil itinamo ng sandali ng kanyang ama. Inalabas nito ang bomba at sinakripisyo ang buhay
upang mapaslang ang halimaw. Sa matinding pagsabog na ito, tumansik si Bota at humampas sa gusali. Dali-daling tumayo si Bota upang tignan kung anong nangyari. At walang nakita na nito ang basag na salamin ng ama. Nabitin ka ba? I-like lang and subscribe para sa sunod na kabanata.